Hi guys, good day. So today guys, papakita ko sa inyo kung paano to paganahin. So ito ang ating RVM for turbo charger. So ang connection nito guys is 1, 2, 5, and 6. So papaganahin natin to using our on Omega C71. So ang gagawin natin guys muna, unang-una kasi diba ito ay isang RVM. So ibig sabihin, signal from sensor. Pero ito ay 0 to 10 volts ang input signal. So ang gagawin natin ngayon, paano natin mapapagaan to at paano natin masasabi na okay to at calibrate ito sa kanyang input signal sa 0 to 10 volts. So ang gagawin natin ngayon guys is mag-i-inject tayo mismo ng voltage sa kanya na 0 to 10 volts. So ang computation nito guys, siyempre, pag kinumpute natin ito is 0 to 40 RPM. Yung 0 niya, sabihin 0 yung volts. Yung 10 niya, ibig sabihin nasa 2.5 ka. Yung 20 niya, ibig sabihin nasa 5 volts ka. Yung 30 niya, ibig sabihin nasa 7.5 volts ka. Yung 40 niya, ibig sabihin, yun yung pinaka 10 volts niya. Sagad ni RPM na takbo ng engine nyo. Nasa-sense ng ating turbo sensor. So, ang gagawin natin ngayon, ima-manual inject natin to na kung tama pa pa itong anyang RPM at calibrated pa ito sa anyang input signal na voltage. So, unang gagawin natin guys is power on muna natin to si ating RPM. So, ang power on nito, positive nito is yung 5. Yung negative nito is yung 6. So, ngayon, papakita natin at papower ko muna para makita nyo may power na itong ating RPM turbocharger. So, nakita nyo guys, gumamit din ako ng power supply na adjustable 0 to 60 volts. So, para mapapower natin, just input the positive line and negative line to the 5 positive, 6 in negative. So ngayon, napapower na natin guys. So ang gagawin natin naman guys ngayon, patatasin natin yung ilaw na yan. So and then, yan ay indicator na yung RPM mo is tumatakbo. Ibig sabihin, kung sa karaniwang connection nito, meron kang isang sensor na magnetic sensor na tumatakbo nun sa may turbo mo, nasisensya yung pulse, tapos meron ka pa rin converter, fudge to volts na yun. Ngayon, ang gagawin natin, sabihin na natin ito yung pang source natin niya na Omega, ito na yung pinaka-sensor niya. Sensor, the same time converter niya. So, ang gagawin natin, ang sabi dito sa manual niya is, ang input signal niya is 0 to 10 volts. So, as explain niya, so, ibig sabihin, ang 0 is 0 volts. Ang 40 RPM niya is dapat naka 10 volts ka na rin. So, dapat magtugma to pag inject natin, dapat itong like indicator ng RPM nito is tumakbo. So, ayun nga guys. So, ang gagawin natin ng connection niyon, di ba? Ang input signal niya is 0 to 10 volts na yun. Ang positive guys, ilalagay nyo doon sa number 1. Yung negative naman, nandun sa number 2. So, ito na yung magiging pang sensor natin. So, source nga tayo. Itong gagamitin din ng Omega. So, ang gagawin natin ngayon, source tayo, doon tayo magsasource sa voltage. Sa voltage tayo kasi ang input nga niya, 0 to 10 volts na. So, ang gagawin natin ngayon, mag-i-inject tayo ng voltage sa niya. Dapat itong RPM, tumakbo to. So, ibig sabihin, tama at calibrated pa itong kanyang RPM. So, okay pa to. Yan na guys, nakita nyo yung light indicator niya, nasa gitna na, 20 RPM na. Tingnan mo yung voltage in-inject ko is 5. Ibig sabihin, calibrated pa siya, nag-inject pa, panibago ulit. Yan. Isasagad ko ng 10 volts. Nakita nyo guys, tumakbo yung light indicator yan. Naka 10 volts na ako, tapos nakasagad yung RPM niya. Ibig sabihin ito, okay pa tong RPM turbocharger na to. So, ulitin ko ulit, mag-i-inject ako, pababayin ko naman. So, pinataas ko na siya ngayon, na yung pababa naman tayo. Ibig sabihin, tugma pa rin tong RPM, so pwede pa natin gamitin to. Sa gagawin nating spare to, inatago pa rin natin to. So nakita yun, 10 volts lang. Gagawin ko naman ngayon, bababaan ko yung voltahe, dapat bumaba rin yung light indicator niya. Sabihin, sumasabay doon siya sa signal na binibigay natin sa kanya. So ito nga guys, ibababa ko ngayon, gagawin kong gagawin kong yung voltage niya, gagawin ko muna so sa point niya, pwede rin kayong maglagay sa point ng voltage. So nakita niya guys, naka 5 volts ako, tapos nasa 20 yung RPM niya. So ibig sabihin, this is okay and calibrated pa tong RPM na to
tama pa rin yung input signal na binibigyan natin. So, ganun lang guys. Ganun lang mag-inject ng at mag-testing ng ganitong klaseng turbocharger. Kahit wala kayong sensor na mga may converter, basta meron kayong pang-inject na voltahe, 0 to 10 VDC, pwede nyo siyang testingin manual. So, ang connection lang, ulitin ko, ang connection is yung 5 positive, yung 6 negative. Tapos naman, pag mag-i-input ka ng signal, ibig sabihin signal, sensor o converter o itong pang source natin, mag-inject tayo yung 1 na positive, yung 2 nasa negative naman. So, yun lang. Ganun lang ang setup ng ating pag-testing ito. So, ulitin ko nga, ito ay check natin kung calibrated pa ba itong RPM indicator na to. So, makikita niyo yan dyan sa light indicator nung nasa harapan. Ibig sabihin, tumatakbo-takbo yan. So, nakinayo, pwede rin kayo mag-inject na mga point-point lang. Titingnan natin kung bababa siya. Pero yung computation na pinakita ko sa inyo, yun yung bali sa muna sa sample computation natin para sa 100%. So, 100% ito is 40 RPM tapos equivalent to 10 volts, diba? So, pag 20 RPM ka, ibig sabihin, nasa 50% ka, yung voltage na ilalagay mo is 5 voltage. So, yun lang. Ibig sabihin, itong turbochargers, calibrated path, okay pa. So, pwede pa natin gamitin to. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo and have a nice day and take care, mga kabaya. Oh.